bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin si Mian. Happy birthday! Asa ng blowout? Ayun. Tatlo daw ang may birthday. Sino? Basta sinabi sa akin, tatlo. Sino yung dalawa? Ayaw magpakilala ng dalawa. Ha? Nung tatlo. nakasali ka? Tapos, si Dindo. Saan si Dindo? Nandito ba? O nagtatago sa blowout? Tatlo? Apat pa. Naku apat ang may birthday. Wala akong masabi. So, happy birthday sa inyong lahat. Balita, marami kayong katanungan kung anong tingin namin dun sa takbo ng investigasyon at iba't iba pang bagay-bagay, mga pangyayari. January pa lang, ang dami-dami ng happenings. Kaya nandito po kami ni Senator Marcoleta. Senator Marcoleta po. Si Senator Amy, wala sa kahapon. Kasi yung mata niya, kailangan mo nang magpatak ng mata kasi. So Tama. anyway, kahit wala siya, nakahook naman siya dun sa entire proceedings, kaya alam niya rin. So, baka meron kayong gustong itanong kung ano yung observations natin. Assessment. Sa inyo daw muna. Kasi ako, yung anticipation ko nung kahapon is more on opening a new area sana kung saan kami papunta. Kasi alam naman ninyo, matagal na namin sinasabi, dapat puntahan na natin kung sino talaga yung pinakaugat, kung sino yung mastermind. Pero kahapon nakita nyo, it was concentrated on the coordinates. Ako, I was a little bit disappointed. Personal ko to. Kasi sa kauna-unang hearing pa lang namin sa Blue Ribbon, sinabi ko na yun, there is a problem on coordinates. So, ibig sabihin, kahapon lang nila na naisip na totoo pala yun. At doon na-concentrate ang usapan. Totoo yun eh. Ang ginamit nila is MYPS, which is multi-year planning and system. Samantalang meron silang PCMA, which is more accurate. Meron pa silang Survey 123. Yun na ngayon, inumpisahan na naman sa MYPS. So, ano mapaprofit natin doon? Wala. The coordinates are wrong. The discrepancies, sa kanila nga, mga 2 kilometers lang ang discrepancy. Doon sa ginawa namin, was able to find out a variance or discrepancy between 65 or 67 kilometers to 400 kilometers. So, it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more. Lalong-lalo na, nandoon si Yusek Bernard, the former Yusek Bernardo, at nandoon din si Yusek Trigib. Kung maalala ninyo, noong budget hearing, in the plenary debates, Senator Ping made a disclosure that hearing ito ng DBCC, Sen. Aimee, if you can recall. He made mention of something like 8 billion pesos, which was the kickback out of 81 to 82 billion pesos na nanggaling doon sa Operation Yusek Bernardo. Yung 16% is supposed to be about 8 billion. Binigay niya kay Yusek Trigib. At sinabi pa niya doon na parang nag-switch sila ng armored van park in the parking lot or parking space of Diamond Hotel. I was expecting na sana doon pagharapin. Yeah. Trigib, as you have, Yusek Trigib denied it on the questioning of Senator Kiko. At sabi pa ni Senator Kiko, that's a general denial. Alam nyo, sa abogado, pag sinabi mong that's a general denial, meron pong ibig sabihin yon. Ang general denial is a negative pregnant, which means it is equivalent to admission. So nandun sana yung tanungan. Nandun si Yusek Bernardo,
So, on questioning of Senator Kiko, so, ibig mo sabihin, nung dinideny mo, edi nagsisinungaling si Jose Bernardo. I can say that, sabi niya. So, si Jose Bernardo should have been allowed to explain. O, ginawa kang sinungaling, ano masasabi mo? Sana. Wala yun eh. Yes. What do you witnesses supposedly who established the link between Curly Vizcaya and former Speaker of the Commonwealth dun sa pagbili ng bahay sa Southport? Speaking of bumaba. Wala din. Wala Sige, ikaw na, Sen. Narinig mo din. Gusto ko lang i-rectify, umattend ako nung unang hearing na chair na si Senator Lacson. Tapos, nag-represent ako ng ating bansa sa Korea sa second hearing. Kaya lang nadismaya ako dun sa pagtestigo ni Sergeant Gutesa. Nanood ako, pare-pareho lang. Sila na rin, kahapon, yun na nga, yung dalawang kasambahay, sila na rin ang sumasagot para sa dalawang kasambahay. Wala rin na tutukan, wala rin na bunyag. Ayaw ko sanang magsalita ng makakasakit o makaka-offense sa aking mga kasamahan. Pero yun naman ang nakikita ng mga Pilipino. Nakikita naman natin na parang wala namang pagtutuunan nito. Nalulungkot tayo, binoboses ko lang, nakikita. Imbes na yung mga may kasalanan ay ang matakot. Ang mga nag-iingay pa ang sinisindak. Parang baliktad na eh. Kaya medyo nakakalungkot. Nais ko rin ipakilala at ipakita sa inyo ang napakaganda at mahabang report, minority report po, na ginawa ni Senator Marcoleta noong December 10. Ginawa natin. Ginawa naming lahat. At noong December 10, eto, baka hindi pa ninyo nababasa, mahirap basahin, mahaba eh. Ngunit gusto ko sabihin at idiin na lubos ako sumasang-ayon dito sa minority report na malinaw nitong punto na ang pananagutan ay hindi dapat nakatuon lamang sa implementing agencies, sa iba't ibang kontratista, sa kung sino-sino lamang. Tama ang diin ng report na ang tanging isang komprehensibo, patas, walang takot na investigasyon lang ang makakatsak na tunay na salarin. Yung mga mastermind ang dapat managot. Sang-ayon din ako sa obserbasyon ng minority report namin na yung biglaang pagtigil ng investigasyon patapos ang testimonya ni Orly Gutesa ay nagdulot ng pagduda sa tunay na layunin ng report. So, when a finger points to the moon, we have to look at the moon, not the finger. Dahil dito, di ko maiwasang ituro na may mahahalagang leads. May mga critical leads na ang ating mahal na chairman na hanggang ngayon hindi pa tinutugunan ng komite. Naging malawakan ang pagtutok sa DPWH, mga piling contractor, mga ilang senador, ngunit tila napalampas sadya o hindi ang posibleng ugnayan na maaring tunay na nagplano at nakinabang sa eskema. Noong 14 November, ang dating chair ng APRO, si Saldico, na maituturing isang maraming direktang kaalaman, ay nagsimulang maglabas ng serye ng video. While some may argue that Saldico's videos are inadmissible indeed in a court of law, it should be clear that the Blue Ribbon Committee of the Senate is not a court. Its proceedings are investigative, not adjudicatory. When allegations implicate the highest officials of the land, including the president and the most powerful political figures from 2023 to 2025, it is not the duty of the committee to pursue, to investigate, and to verify these claims, rather than to dismiss them outright. Kapag si Saldico, ang mga Diskaya o si Orly Gutesa, parang isinasantabi na lamang. Samantalang yung mga nabigyan na ng pangalan, hindi naman pinapatawag si Paul Estrada, Mark Tiksay, yung Golden Pheasant na holding company ng iba't ibang pag-aari ng dating speaker,